Good evening! Hi, I'm Verna. And I'm Tracy And welcome to Bonfire Night. So muli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang, and kung first time mo dito, welcome sa Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So tayo mga ka-bonfire, maging mindful po tayo habang ongoing yung ating live. Make sure po natin na hindi lang po tayo nakastuck as watching, but tayo po ay active na nag-engage sa ating comment section. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya ni-encourage ko ang bawat isa na tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship team sa pamamagitan ng isang awitin. I searched the world, but it couldn't fill
So praise God, and tonight let us all be excited dahil muli makarinig tayo ng salita ng ating Panginoon through our speaker. So wag natin hayaan na tayo po ay ma-distract habang nanonood ng ating bonfire night. So patuloy po tayo mag-engage habang nakikinig sa ating speaker for tonight. Amen to that. That's why let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. So for our speaker, she is one of the 144 leader of CGS Las Piñas under Annalise Net, a leader of leaders, one of the teachers of School of Leaders 1, and a professional. Let's welcome Jonaline Araniego. Magandang gabi mga ka-bonfire. Ayan, so magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood ngayon sa ating bonfire night. Ayan, binabati ko po ang bawat isa, saan man po kayo nandoon ngayon, sa labas ng bansa o nandito sa Pilipinas. Magandang gabi po. Ayan, so nais ko pong magpasalamat sa Lord sa panibagong pagkakataon na ibinigay sa akin to share His Word ngayong gabi. And also, nagpapasalamat din po ako sa ating pastor, sa aming pong spiritual father, si Pastor Rami, and sa aming spiritual mother, si Pastora Adelia, for giving me this opportunity to share this, the Word of God for tonight dito sa ating bonfire night. And also, nagpapasalamat din po ako sa mentor ko, si Ate Annalie, for trusting me na mag-deliver din po ng message sa gabing ito. Ayan, binabati ko rin po lahat ng mga pastors, mga leaders, sa mga disciples, mga invites po na nandito ngayon sa ating bonfire night. Ayan, so magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, so bago po tayo magsimula sa mensahe natin ngayong gabi, tayo po muna ay dumako sa ating opening prayer. Sige, let us pray po. Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Ama, sa oras na ito na ibinigay mo para kami po ay magkasama-sama, lasapin na tanggapin, Panginoon, ang inyong mga salita. Lord, sa gabing ito, kayo po ang mangusap, kayo ang manguna sa amin. Banal na Espiritu Santo, speak through me. Kayo po ang kumilos sa gabing ito at nawabuksan mo rin po ang aming mga puso, ang aming mga tenga, Lord God, natanggapin ang mensahe mo sa gabing ito, Lord God. And also give me this confidence from you, Lord God, na ibahagi ang iyong mga salita para sa iyong kapurihan, para sa iyong karangalan. This I pray in Jesus' mighty name, amen and amen. Ayan, so sino po dito ang maraming mga pangarap? Ayan, hindi po mawawala sa atin yun bilang tao, yung magkaroon ng mga ambisyon sa buhay. Ayan. So, sa mga estudyante, usually po mga estudyante, pinapangarap nila, o minsan talagang tinatrabaho nila to excel, sa mga paaralan kung saan sila naroroon. Yung iba talagang ina-achieve nila to become honor or with honors. Sa iba naman is makakuha or mag-graduate as cum laude, magna cum laude, summa cum laude. Sa mga working, minsan ganyan din po. May mga talagang nagtatrabaho ng maigi, and they are going o gusto nila o ma-attain na magkaroon talaga ng high compensating job. Sino po ba dito ang gusto ng 6-digit na salary? Ayan. So, o kaya naman ay promotion pagdating po sa ating mga trabaho. Gaining a managerial position. Or maybe dumating yung araw to have your own business. Ayan. So, or yung gusto na magkaroon ng mga properties, to acquire ng mga property, bahay, lupa, sasakyan. Ayan. So, o yung iba naman, doon sa mga blessed single person dito. Kaway-kaway, sino po ba yung mga single dito? Yung nangangarap na magkaroon ng partner in life. Ayan. So, ang lahat ng mga ito, bilang tao, hindi naman siya masama. Pero I will tell you one truth that might be disappoint you. Na itong mga bagay na ito, makuha mo man to, maging accomplished ka man pagdating sa mga bagay na to. Kung pagdating sa spiritual life,
hindi mo narating ang nais ng Diyos para sa'yo, baliwala ang lahat. Ano po? Even in the success of your dreams or achievements of your goals, your life will still be empty and vain. Ayan. You might enjoy worldly success, for a short period of time. Pero pagdating mo dun sa dulo at nakuha mo na yung lahat ng mga bagay na to, masasabi mo na ano na pagkatapos nito? Ano na ang susunod kong gagawin after nito? Ano pa ba yung dapat kong i-achieve? You will not find any fulfillment on them anymore. No, wala na yung excitement, wala na yung joy, kasi nakuha mo na tong mga bagay na to. One thing that will give us true satisfaction and fulfillment, it is when we are able to do the will of God in our life. Ito lang po talaga yung bagay na kapag na-achieve mo sa buhay mo, you can tell that you are complete, that you are fulfilled. No? Kapag ang na-attain natin sa buhay ay yung kalooban o yung kalugod-lugod sa Diyos, 100%, no? I will guarantee that you will feel succeed, you will feel completeness, you will feel fulfilled. Ayan, sa bawat areas ng buhay natin, no, marami tayong wino-work out. Minsan we work out sa physical natin, physical areas natin, or sa intellectual natin, or pagdating sa emotional natin, ayan. Pero yung mga bagay na yon, there is something more than that na kailangan nating i-work out. Sabi nga, it is the spiritual growth, no? Kasi yung spiritual growth, it is deeper than any other type of growth, no? Dahil it involves a relationship with God and yung journey natin to becoming more like of Jesus Christ. Let us read this passage po in the Bible para malaman natin kung ang spiritual part ng buhay natin or yung spiritual growth ang magbibigay talaga sa atin ng fulfillment on our life, ano ba talaga yung dapat nating gawin, no, para ma-achieve to? Para makuha natin yung mission natin, no, to have a spiritual growth. Dito po sa Ephesians 4:11-15, I will be reading po in English Standard Version. Ayan, so sabi po dito sa Ephesians 4:11-15, and He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ, until we all attain the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ, so that we may no longer be children, tossed to and from by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. Yan. In this passage po, no, na binasa natin, this is what God wants us to attain. No? Sabi nga dito sa verse 13, until we all attain to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Ayan, so pag binasa po natin yan sa Tagalog, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos at maging ganap. Yan, yun po yung nais ng Lord maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Kaya nga po ang mensahe natin sa gabing ito, no? Ito po yung dapat na magkaroon tayo bilang isang Kristiyano at i-mission natin at i-goal na magkaroon tayo. Ang team po natin is fullness of Christ. Ayan, so maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Pag sinabi po natin the fullness of Christ, it is a term used to describe the state of being filled with Christ or growing into Christ-likeness. Ayan. Now, if spiritual growth or yung fullness in Christ is important,
As for this is the will of God, ano ba yung dapat nating gawin? Ano para ma-attain to? Yan. So dapat pala yun ang ginugol natin sa sarili natin, na magkaroon tayo ng fullness of Christ, no? Na tayo ay magkaroon ng Christ-likeness, spiritual growth. Ayan. So unang-una, ang kailangan po nating gawin is laying the right foundation. Ayan. So lagi po nating itong naririnig. Dapat merong pantama at matatag na pundasyon. Ayan. So sabi po sa 1 Corinthians 3:11, sa NIV version po ito, sabi, "For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ." Wala po ibang pundasyon at nag-iisa lang po ang ang matatag na pundasyon, kundi ang pundasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga, to lay a strong foundation of faith and develop a personal relationship with God. And paano ba tayo magkakaroon ng strong foundation of faith? Paano nga ba tayo magkakaroon ng deeper relationship with our Lord Jesus Christ? Unang-una, ito lagi rin nating naririnig sa mga leaders natin, prioritize studying and applying the Word of God. Yung devotion po natin. Ayan, so sabi nga sa Joshua 1:8 sa NIV version, keep this book of the law always on your lips. Ayan, meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Yan. For us to carefully do everything, kasi yun ang natin para talagang magawa mo kung ano ang pinapagawa ng Lord sa'yo, or instruction ng Lord sa'yo, kailangan talaga ay meron kang consistent meditation of the Word of God. Sabi nga dito sa Joshua 1:8, the Word of God should be always on our lips. Kailangan laging namumutawi sa bibig natin. So, papaano natin magagawa yon? Na yung salita ng Diyos ay palaging nasa atin. Sabi nga dito, by not just hearing it and knowing it, but really take it into heart. Kailangan talaga pumasok sa puso natin ang salita ng Diyos. Kaya pag tayo ay nagde-devotion, tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi lang natin basta naririnig, hindi lang natin basta sinusulat, hindi lang basta natin nakikita yung salita ng Diyos, pero talagang we take it into our heart. Kasi sabi nga, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano talaga yung nag-uumapaw sa puso mo, yun ang palaging bibigkasin ng bibig mo. Kaya po napakahalaga that as we read the Word of God, kailangan talaga ay pumapasok ito sa puso natin, isinasa puso natin. Ayan, sabi nga dito sa Romans 10:17, New King James Version, so then faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Kailangan palagi nating naririnig ang salita ng Diyos. Para pumasok sa puso natin, pumasok sa isip natin at maisabuhay natin. That is one na kailangan nating makuha, para magkaroon tayo ng isang matatag at malalim na pundasyon. Sabi nga dito ay, kapag nagde-devotion tayo, wag nating ginagawa lang ang devotion kasi minomonitor. Ayan. So sa mga student natin na nasa process, and sa mga disciples na, we are all familiar na meron talaga tayong accountability check. Chine-check ang mga devotion natin. Pero you as a person, as a disciple, hindi mo lang yung ginagawa kasi chine-check. Dapat talaga you take into heart na kailangan kong makuha yung instruction ng Lord. Kailangan kong malaman ano ba yung talagang sinasabi ng Panginoon. Para makuha mo at maganap sa buhay mo ang salita ng Diyos. Ayan, we should make sure that when we read the Word of God, we are getting to the exact instruction that God is giving us. Dapat maunawaan talaga natin ano ba ang sinasabi ng Diyos sa akin? Ano ba ang ipinapagawa niya? That is why napakahalaga din na ipag-pray natin ang pagsama ng Holy Spirit as we do our devotion. Hindi lang tayo basta nagbabasa. Lagi sa ating sinasabi na pray, ask the presence of the Holy Spirit to speak to us. Ayan, kaya nga ang pagtanggap ng salita ng Diyos, hindi kapuspos lang dapat ng emotion, but by the presence of the Lord. Do not take the Word of God emotionally, or we may understand it and
practice it in the wrong way. No, kapag emotional ka lang, kasi 'di ba yung mga talagang yung masasabi mo na walang relasyon sa Lord, no, lumalapit lang sa Lord kapag intense ang emotion. Kailangan ko ng ganito, may emergency, tulungan mo ko, Lord. Kaya minsan mali na yung ng prayer, no? Hindi talaga makakonect sa Lord. Pero pag sinabi nating you read the word of God through the help of the Holy Spirit, kailangan talaga nandoon yung relationship mo sa Panginoon. Para mabigyan ka ng Lord ng tamang instruction. No, o makuha mo talagang instruction ng Panginoon. Ayan, ihalimbawa ko po yung nangyari kay Moses. Kung papaano niya tinanggap ang salita ng Diyos, ginawa ang salita ng Diyos, at kung ano ang naging effect ng ginawa niya. No? Ito po ay nasa mga bilang or Numbers, chapter 20, verse 7 to 12. Basahin ko po yung Tagalog version. Sabi dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, dalhin mo ang tungkod na nasa harap ng kaba ng tipan at isama ninyo si Aaron at buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa taong bayan at kanilang mga alagang hayop. So yun pong instruction ng Lord. Magsalita ka sa bato, para lumabas yung tubig. Ayan, kinuha nga ni Moises ang tungkod mula sa kaba ng tipan. Tinipon ni Moises at Aaron sa harap ng malaking bato ang buong bayan. Sinabi niya, makinig kayo mga mapanghimagsik. Yan, makikita mo full of emotion. Si Moises, siguro talagang na yung timpi ni Moises, talagang sabi niya, makinig kayo mga mapanghimagsik. Ayan, so dahil sa mga katigasan ng ulo ng Israelita, napuno na, si Moises. Sabi nga dito, gusto ba ninyong magpabukal pa kami ng tubig mula sa batong ito? Pagkasabi noon, 2 ulit na pinalo ni Moises ang bato sa pamamagitan ng tungkod, biglang bumukal ng masaganang tubig at nakainom ang mga tao, pati ang kanilang mga alagang hayop. Ayan, ngunit pinagsabihan ni Yahweh sina Moises at Aaron, sabi niya, dahil kulang ang inyong pananalig sa akin na maipakita ko sa mga Israelita na ako'y banal, hindi kayo ang magdadala sa bayang ito, sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ayan, kaya mahirap na tinatanggap mo ang salita ng Diyos because you are just emotion. No, kailangan talaga ikaw ay talagang nilulukuban ng presensya ng banal na Espiritu Santo. Tsaka tama yung pagkuha mo ng instruction ng Lord. Ihalimbawa natin dun sa word na vengeance is for Lord. Ayan, so lagi nating sinasabi yan, vengeance is for Lord. Pero minsan, kung iisipin natin, nung sinabi mo yung bagay na yan, iniisip mo sa sarili mo na vengeance is for Lord, paghihiganti ako sa iyo ng Panginoon. Nandun yan sa heart natin na galit ka, sinasabi mo, maghintay ka lang, maghihiganti ang Panginoon para sa akin. Pero kung babasahin natin yung buong konteksto ng Romans 12, sinasabi doon actually na huwag ka magkaroon sa puso mo ng hindi pagpapatawad na puso, kundi magpatawad ka doon sa mga nakasakit sa iyo. Sabi dito sa Romans 12:17 to 21, do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends you, live at peace with everyone. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath, for it is written, it is mine to avenge, I will repay yun. Yun lang minsan ang ine-emphasize natin, maghihiganti ang Panginoon. Pero ang sinasabi dito ng Lord, especially sa verse 20, nakalagay dito, on the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Do not overcome by evil, but overcome evil with good. Ayan. So, dapat magkaroon tayo ng tamang pagtanggap o instruction ng Lord. Ang sabi dito ng Lord, magpatawad ka, overcome evil with good. Ayan. So lagi nating isipin, paano ko ba maipapanalo ang Diyos sa buhay ko? Sa church na ginagalawan ko. Ayan. So gusto kasi ng Lord na i-protect natin ang church niya. Kaya gagawin natin ang makakaya natin para hindi masira ito. Ito yung tamang pundasyon Magkaroon ka ng tamang perspective pagdating sa church na ginagalawan mo. I-avoid mo na magkaroon ng pagkakabaha-bahagi. Ayan. Kumbaga, hindi natin dapat
Kasi pag body of Christ, dapat talaga may unity. Yan talaga ang nais ng Panginoon sa atin. At saka dapat handa tayong magpakababa, para manalo ang Diyos sa buhay natin, para maitaas ang Diyos sa buhay natin. Hindi mahalagang natatalo ka, kung may mga yung hindi pagkakaunawaan, pero ang mahalaga panalo ang Diyos sa buhay mo. Hindi nakakalugod kasi sa Lord if we protect ourselves but fail to protect the body of Christ. Kaya kailangan talaga ay huwag tayong maging emotional. Bilang mga disciple ng ating Panginoong Jesucristo, dapat more on spiritual tayo at yun ang mas lumalago sa buhay natin. That is how we can lay a right and strong foundation by doing our best to unite the church and build it. Sabi nga, sow good things on our life. Yan din yung isa sa mga tamang pundasyon na dapat meron tayo. Nagtatanim tayo ng magagandang bagay. Taniman ng sarili, ang church ng magagandang bagay. Pananampalataya, hindi takot at pangamba. Pag-ibig at pagpapatawad, hindi galit, sama ng loob o paghihiganti. Ibabad ang sarili sa salita ng Diyos. Mga kaalamang makakatulong sa'yo para lumago. Alisin na yung mga garbage, mga walang kwentang bagay. Be on the right place, Yung mga cell group natin, mga gawain, mentorings, conferences, self-celebration, dapat yan yung pinapahalagahan mo. Dapat yung hindi ka nawawala dyan. Kasi yan yung right foundation sa buhay mo. And syempre, be with the right people. Be with the right people, yung visionary. Yung may pagmamahal sa Panginoon. Yung masayang naglilingkod sa Panginoon. Yan. So yan yung mga tamang pundasyon na dapat meron ka. Yan yung dapat na itinatanim mo sa sarili mo. Magtanim din ng mga tamang desisyon sa buhay. Mga tamang plano. Huwag gumawa ng mga desisyon na alam mo na pagsisisihan mo sa huli. Huwag mong piliin yung madaling remedyo tapos sa huli, ipapahamak ka. Halimbawa, yung mga magdedesisyon na aalis na lang ako sa church kasi nape-pressure ako sa discipleship. Aalis na lang ako sa church kasi ayaw ko umatid ng mga equipping and training. Para saan ba yan? Nakukuha yung oras ko. Kung titingnan mo, mga tamang desisyon ba yan? Kapatid, na tingin mo, makakatulong ba yan para magkaroon ka ng malalim na pundasyon? Kung bawat mga gawain sa church, inaayawan mo. Ikaw ay sinabi na mag-win soul, pero hindi mo ginagawa. Pwedeng nakikinig ka lang sa leader mo, pero hindi mo naman talaga ginagawa. Sa akin personally, nagpapasalamat ako sa discipleship. Kasi kung iniisip ko, kung hindi ako na-disciple, malamang isa na rin ako sa kung ano-ano yung ginagawa sa labas. Paglalaroan ka talaga ng mundo kapag hindi ka nagpasakop sa discipleship. Ayan, so sabi nga, kailangan maging wise men tayo. Yan, sabi yan sa Matthew 7 na yung wise men, kung ano yung naririnig niyang salita ng Diyos, ina-apply niya yon. Kaya nagiging matibay siya. Ayan, so when we heard the word of God, we immediately obey it. Yan yung tamang pundasyon. Hindi tayo nagde-delay, pero sinusundan natin o inuobey natin ang salita ng Panginoon. When God asks us to do something, do not delay. Sabi nga sa naibabahagi na natapos na women's conference, ito pong women's convention natin noong nakaraan, may sinabi yung speaker doon na nag-strike din sa akin. Sabi po doon, the place where you dwell is the place of dead. Or the place of death. Kung saan ka tumigil, doon na yung magiging kamatayan mo. Kaya dapat talaga, as disciple of Jesus Christ, kailangan patuloy ka sa journey. Hindi yung nagdwell ka na lang sa cell group, hindi ka na nagamit, ayaw umattend ng process hanggang sa nawalan ka na ng gana. Namatay na yung spiritual mo kasi hindi ka nagpapatuloy nanatili ka na lang kung saan naroon ka. Yung disciple, matagal ka nang sa disciple pero ayaw mong pa rin mag-lead ng tao hanggang ngayon. Hindi yan tamang foundation para sa'yo, hindi ka lalago dyan kapag hindi mo hinayaan ng sarili mo na mag-move on at gawin kung ano ang pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Ayan, so sabi nga dito, kapag may sinabi tayo, iniisip o ginagawa, isipin natin biblical ba yan? Nakakalugod ba yan sa Panginoon? Kung hindi nakakalugod sa Lord yung ginagawa mo, tigilan mo na.
Kasi alam mo na hindi siya pleasing sa Lord. Huwag kang magsettle sa mga bagay na ginagawa mo na alam mo na hindi naman according yan sa plano ng Panginoon Diyos. So sabi nga, there is greatness inside of us that God has placed. Binigyan ka ng Lord ng something dyan sa puso mo, sa buhay mo para gamitin mo. Ayan. Hindi pwedeng sinasabi mo lang na may pananampalataya ka pero wala kang ginagawa. Kasi maraming sinasabi na nananampalataya ako sa Lord. Pero through your action, through your way of life, through your lifestyle, makikita pa talaga that you have faith. Sinasabi mo minsan, you declare magkakaroon ka ng 12 disciples. Pero yun ay tinatrabaho, Hindi lang basta ipinapanalangin, hindi lang basta dinideclare. Kailangan yung faith mo, lagyan mo siya ng action para magkaroon ng bunga. Yung iba na nagkakaroon ng bunga, pagdating sa paglilingkod nila sa Panginoon, hindi lang yan basta nanalangin lang. Meron niyang ginawa. Kasi kung gusto mong makuha talaga ang resulta ng same people na tinitingnan mo, tingnan mo lahat ng ginawa niya. Kailangan talaga ay yung kabuuan, ng ginawa niya, yun ang gagawin mo. Ayan. So, isa pang example ng tamang foundation regarding sa tithing. Minsan sinasabi natin that we really depend on the Lord, My provision is coming from the Lord. Pero pag sinabi na mag-tithes ka, ang dahilan mo kasi wala akong pambayad sa ganito. Kasi kulang yung pera ko. Nasaan na yung pananampalataya doon? Nasaan yung pananampalataya na sinasabi mo that the God will provide and will supply all your needs? Pero takot ka namang magbigay para sa Panginoon. So kailangan yung pananampalataya na meron tayo, sinasamahan natin yan ng gawa. Because our action, ito yung magpapakita, sabi nga dito sa Bible, binanggit ito ng isang apostle na ipapakita ko sa iyo ang pananampalataya ko sa pamamagitan ng gawa ko. So yun ang gusto ng Lord sa atin. Kaya kapatid, suriin nating mabuti yung sarili natin. Ano ba yung mga ikinikilos natin? Ito ba ay magbibigay ng malalim na pundasyon sa atin? O parang ang pundasyon natin dahil nga hindi mo sinasamahan ng gawa, napakababaw. Madaling masway. Sabi nga, kapag yung pananampalataya natin ay walang gawa, para kang naglagay ng pundasyon na 2 pulgada lang yung taas. Ang babaw. Wala kang resulta na makukuha. Napakadaling mabuhay kasi nga napakababaw ng pundasyon na inilalagay mo. Or pwedeng naguhukay ka ng pundasyon ng pananampalataya mo, pero tinatabunan mo rin ang alalahanin. Tinatabunan mo rin ang mga excuses mo. Kaya tuloy, yung faith na meron ka, yung sinasabi mong pananampalataya mo, walang manifestation. Kasi nga, yung pananampalataya natin, hindi natin nilalagyan ng gawa. At yun ang dapat na maging pundasyon natin, yung pananampalataya sa salita ng Panginoon Diyos, and you will act on it. Ayan. And sa pangalawa, sabi nga, living a new and transformed life. Kailangan bilang tayo ay may pundasyon na sa Panginoon, yung pamumuhay natin, nagkakaroon din ng pagbabago. Kailangan magkaroon ng new and transformed life. Sabi nga dito siya sa Efeso 4:20-24, hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanan na sa Kanya, iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang katawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Ayan, so dapat may pagbabago ng nakikita sa buhay natin. Kung before may bisyo ka, hanggang ngayon ba naman na nakakilala ka na sa Lord ay dala-dala mo pa yan? Kailangan iwanan mo na yan. Ayan, kung before ikaw ay matitisurin, maiinggitin, ikaw ay mahilig makipag-away,
nasa Panginoon ka na. Iwanan mo na yan. Ikaw mismo mag-decide sa sarili mo that I am a new creation. Dapat minamanifest natin sa sarili natin, hindi na ako magiging matitisurin. I am a new creation of the Lord. Wala na ang lumang pagkatao ko. Ito ay bago na. So kailangan yun ang sinasabi natin and also ginagawa natin. Ayan. So sabi nga, it's time to stop playing around and take responsibility in the kingdom of God. Tama na ang paglalaro. Isa rin sa pumukaw sa puso ko, ito, nung Women's Convention din to, sabi na, as a leader today, I must be careful on how I live my life. Bilang leader, kailangan careful ako. Papaano ko ba ipinamumuhay ang buhay na ibinigay sa akin ng Lord? Papaano ko hinahandle yung ministry na ibinigay sa akin ng Lord? Ang family ko, paano ako magdesisyon? Paano ako kumilos? Paano ako magsalita? Kasi yung mga bagay na to, na nakikita sa akin ng tao, gagayahin ito ng mga taong nasasakupan ko. Gagayahin ito ng mga tao sa paligid ko. I-duplicate nila. Ngayon, kung pabaya ako, bilang tao, pati yung paglilingkod ko sa Lord, pinababayaan ko, hindi ko inaayos, same din. Yun din ang magduduplicate doon sa mga tao na inilagay sa akin ng Panginoon. At nakakaawa. Nakakaawa yung mga tao na magduduplicate kung ang ginagawa mo ay hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Sabi nga, this time, we must make it sure na ang halimbawa na pinapakita natin sa pinangungunahan natin ay magdadala sila sa kanila sa buhay na walang hanggan, hindi sa kamatayan. Yan bang ginagawa mo na iminomodel mo sa mga tao sa paligid mo, magdadala ba sa kanila yan sa buhay na walang hanggan o sa kapahamakan? Ayan, so there is time and season for everything. Tama na yung season ng paglalaro, yan, pamamahinga, yan. This is the time to throw away, and we must be mature enough to let go of things. Kailangan mag-mature na tayo, na alisin yung mga bagay na alam naman natin na hindi nakakatulong to advance the kingdom of the Lord. At wag nating labanan ng kalooban ng Diyos, Learn to submit sa God's will. Alam natin, may mga emotion tayong lahat, but please do not let your emotion control you. Lahat tayo, mga disciple, lahat naman tayo bilang tao may emosyon. Pero dapat hindi ka na nakokontrol ng emotion na meron ka. Sabi nga, I start sharing on the burden of the church. Dapat ikaw ay nakikiisa na sa burden ng church natin. Huwag ka nang maging kasangkapan sa hindi pag-usad ng church. Kasi sa tuwinan na lang, pag ipapagawaan ng vision, may dahilan ka. Minsan kasi tayo, imbis na solusyon ang iniisip natin para magawa ang vision, nag-iisip na agad tayo kung ano ang irarason natin. So pinag-win ka ng leader, iniisip mo na agad ang isasagot ko, wala po kasing nag-reply. After ka mag-win, pinag-consolidate ka, ganun din sasabihin mo, hindi ko po kasi makontak. Maybe totoo, pero sana hindi naman siguro palaging ganun. Kasi naniniwala ako na kapag sa Diyos ang gagawin mo, God will make a way for you. Nasa sa iyo lang yan kung paano ka magre-respond sa tinatawag ng Panginoon sa iyo. So, magkaroon na ng changes. We are a new creation. And we must act as bilang binago na. Wala na yung excuses. Yung same pambata lang kasi yun Pambata lang yan na kailangan lahat ididikta. Di ba ganun yung bata? Yung bata, pagising ng umaga, kailangan mo diktata, mag-toothbrush ka na, maghilamos ka na. Diba, ganyan yung bata. Tayo bilang mga disciple, ilang taon ka na pinagwiwin ng soul, pinagde-disciple, pero kung hanggang ngayon, same reason ang sinasabi mo na wala, kailangan pa ba talagang laging idikta sa'yo? Diba? Kailangan pa bang laging idikta sa atin kung ano yung dapat nating gawin? So, sabihin mo sa katabi mo, mag-mature ka na kapatid, It's time na magkaroon ng spiritual growth at pagbabago. Ayan, dapat nagkakaroon na tayo ng transition sa buhay natin. Hindi ka na lang basta sumasama ka sa Lord, tumutulong ka na rin sa mga gawain ng Lord, Dapat tinatalo mo na yung mga temptation sa buhay mo. Ayan, so kung before ikaw ay nagsusugal pa o nung wala ka sa Lord, adik ka pa sa pornografiya, so nag-i-engage ka sa mga premarital sex, sa mga kabataan. Hanggang ngayon ba naman na kay Kristo ka ganyan ka pa rin? Dapat hindi na. Lahat naman nakakaranas ng temptation, pero dapat ngayon marunong ka ng manindigan. Alam mo na yung hindi mo dapat gawin.
Ayan. And so number 3 natin, after na magkaroon tayo ng right foundation, after na tayo ay baguhin, now, this is the time in fulfilling God's will and purpose in our lives. God equip and change us to be ready in fulfilling God's will and purpose in our life. Kaya tayo ay binago para magbago din ng ibang tao. Sabi nga, you evolve to involve. Nag-evolve ka, nagbago ka. Anong gagawin mo? Evolve. Kailangan hindi ka na nawawala pagdating sa gawain ng Panginoon. No, not only focus on what God will do to you, but what God will do through you. No, hindi lang yung tungkol sa'yo, pero ano pa ang gagawin ng Diyos sa pamamagitan ng buhay mo? Hindi ka niya binigyan ng lakas para lang magpahinga, kundi para kumilos. Hindi ka niya binigyan ng talino para sarilinin mo yan, kundi para ituro sa iba. Ayan, so, and also, you are blessed to become a blessing. Hindi ka lang pinagpala para sa iyo yan, kapatid. Kasi sabi nga sa Genesis 12:2, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala rin sa iba. Dapat this time, ikaw naman ang nagbe-bless. Nagiging blessing ka na sa lahat ng mga tao sa paligid mo. And also, you are discipled to disciple also other people. Ikaw ay pinagtiyagaang turuan, ikaw ay hinubog, at para saan? Para ikaw din ay maghubog ng iba. Mag-disciple ka rin ng iba. Sabi nga dito sa 2 Timothy 2:2, ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Ikaw ay dinisciple, ikaw ay tinuruan para magturo ka rin sa iba. Gamitin mo yung gift sa'yo ng Panginoon to bless other people. Dapat hindi matapos sa'yo yun. Kasi masasabi mo that you are already fulfilling God's will in your life kapag ginagamit ka na ng instrumento ng Lord sa ibang mga tao. Nakikita na sa'yo ang Christ-likeness. Sabi nga, dapat kapag nakikita tayo ng tao, si Kristo na ang nakikita nila sa buhay natin. Ayan. And, syempre sa conclusion na tayo, this will end our theme or topic for today. Sa conclusion natin, sabi dito, God's will is for us to no longer be infants. Ito ang nais ng Lord sa atin, hindi manatiling bata, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. Let us all desire to grow and mature spiritually. Attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Sabi nga, dapat sa bawat ginagawa natin, ang nakikita na ng tao ay si Lord sa buhay natin. Kapag ba ikaw ay nakita ng ibang tao, ano ang nakikita nila sa'yo? Are you the same chismosa pa dati? Or are you the same na matitisurin pa dati? Dapat hindi na. It's time to grow up. Sabi nga, kailangan talaga ang nakikita na sa atin is the fullness of Christ. Yung Christ-likeness na ang nagmamanifest sa pagkatao natin. We should be living now, in Christ-likeness. Ayan. So, doon po natatapos ang ating message sa Bonfire. And I pray na ang bawat isa sa atin desire to grow. Yan po ang magbibigay ng fulfillment sa buhay natin. Desire to grow spiritually, to be useful in the kingdom of God. Huwag mong hayaan na kung ano ka ngayon, yan ka pa rin pagdating ng mga susunod ng panahon. You are not designed to live in wilderness, but you are designed to go on the promised land, to live on the promised land that God prepares for us. Yun ang nais ng Lord sa atin kasi may best plan ang Lord sa atin. Pero nasa sa atin yon. Kung susunod pa tayo na pumunta sa plano ng Lord at ire-ready ang sarili natin para makamtan yung promised land ng Lord sa atin. Ayan, so tayo po ay magsarado na sa panalangin. Let's pray.
Let's close in prayer. We praise you, Father God, Lord, in heaven. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe na ibinigay mo sa amin ngayong gabi. And I pray na ang bawat isa magkaroon ng level up pagdating sa aming spiritual life, Panginoon. We are all designed to grow. We are all designed to flourish, Lord. At alam ko na ito ang itinanim mo para sa bawat isa sa amin. And help us, Lord God. Winawasak namin lahat ng mga strongholds sa buhay namin, lahat ng mga excuses, Panginoon, lahat ng mga bagay, Lord God, na naghihinder sa amin, Lord God, na ipalaganap ang iyong mga salita to build your kingdom, Panginoon. All of us, we will grow. Lahat kami, Panginoon, ay makikita ang Christ-likeness sa buhay namin. Maraming salamat, O Diyos, sa kabutihan mo, sa pagmamahal mo, at sa patuloy na pagkilos mo sa buhay namin. Ito po ang aming samot dalangin na may pagtitiwala at pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Ayan, so this will end our message. Maraming salamat po and see you on our next bonfire. Thank you and God bless. Fullness of eternal promise, stirring in your sons and daughters, earth revealing heaven's wonders. Spirit come, Spirit come. What you spoke is now unfolding. All your children shall be holding, dreams awaken in this moment. Spirit come, Spirit come. Pour it out, let your love run over. Here and now, let your glory fill this house. Pour it out, let your love run over. Here and now, let your glory fill this house. Now the world awaits your presence, and this power is within us. We will rise to be your witness. Spirit come, Spirit come. Pour it out, let your love run over. Here and now, let your glory fill this house. Pour it out, let your love run over. Here and now, let your glory fill this house. Tongues of fire, testifying of the Son, one desire. Spirit come, Spirit come, speak revival. Prophesy like it is done, one desire. Spirit come, tongues of fire, the testifying of the Son, one desire. Spirit come, speak revival. Prophesy like it is done, one desire. Spirit come, let our hearts continue burning
for our King is soon returning. As we hold to this assurance, Spirit come, Spirit come, Spirit come, Spirit come. Pour it out, let your love run over. Here and now, let your glory fill this house. Pour it out, let your love run over. Here and now, let your glory fill this house. Praise God and thank you po Ate Jonah sa message na hinatid niyo po sa bawat isa. At alam ko marami din po tayong natutunan. Kaya we encourage everyone na patuloy niyo pong i-post ang inyong mga takeaway lines sa inyong mga social media sites using these hashtags. So praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin tonight dito sa ating gawain. Salamat po sa ating mga pastors, yung mga primary leaders po natin na nang bumobilize for Friday, sa ating mga leaders, and kung invite ka po dito ngayon, so marami pong leaders dyan, sa ating comment section, pwede ka pong mag-reach out or mag-comment na mag-join sa ating mga online cell groups para may mga leaders po na pwedeng mag-PM sa'yo at maka-involve ka rin po and makasali sa ating mga online cell groups. So continually, we encourage everybody na patuloy nyo pong suportahan ang ating CJS Philippines Facebook page, ang ating CJS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Itong mga social media accounts po natin, let's make sure na minamaximize natin ito all for God's glory. Amen to that, and we also encourage everyone sa darating na Sunday online simbahay. So Sabado pa lang andun na yung nirarally na natin ng ating invitation sa ating mga friends, family, and colleagues para sila rin po ay makasama natin sa pag-worship at ma-bless sa message na ihahatid sa atin ng ating butihing pastor, Pastor Rami Henares Jr. So, thank you and God bless!